Million. Kaya grabe na raw yung pila talaga sa Lotto. Especially doon sa Quiapo kasi doon yung malapit sa simbahan. Anyway, naku, dikit-dikit na naman kaya ang resulta. As expected, wala po nakachamba at nakasungkit sa mahigit na 130 million pesos na jackpot ng 649 Lotto o Super Lotto. Sa linggo na po ang susunod na draw ng Super Lotto kung saan inaasahan, syempre, nalalaki pa ang jackpot. Pinapalaki pa, no? Taya pa. Kaya Yung ano lang yung butal lang Dapat merong limit tapos ibabalik ulit sa, no? Yung Sa zero. mababang... Sa zero. Pero pag walang nanalo, ano yun? Donate. Hindi. Hindi. Taas na ng taas yan eh. Wala. Sino ang Taas tataas yan Kaya nga, nun? sabi mo kung may limit, tapos back to zero na naman. Pag binalik sa mas mababa, saan mapupunta yung pera? Or hold dun sa Hindi, presyo. charity ng dapat amount lahat na yan. yun. Sa charity na Donate na pupunta. lang. At pag umabot na sa, ano ba pinakamalaki natin? 100 million mahigit, no? 190. 190. Oo, 190. So palalakihin. Sana naman huwag yung pag pinalaki yung patapos na rin yung administrasyon at may... Bigla na Bigla. Ang nanalo, malapit sa Nagtahan Bridge. Bingo. Ay, di ba nang bingo? Sa may San Miguel Church. Okay. 2 winners ago, di ba? Ang daming nanalo. Mga 6 yata sila in one go. Madasaling kasi Pilipino kaya swerte. Sa buong mundo, tayo lang talagang, pag tinignan mo yung rate ng mga winner, pinakamarami yata sa Pilipinas, no? Lotto winner. Galing. Narito na ang mga balita sa ating patuloy pagtutok sa eleksyon 2010. Tuloy na bukas ang isasagawang mock election sa COMELEC mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kunwari, lalong sa totoong eleksyon na mahigit 6,000 at 900 pre-selected registered voters sa 9 na eskwelahan sa buong bansa. Pili ang mga nasabing paaralang kalahok sa mock election, binanggit na namin kahapon, dahil sa lugar na nakasasakop dito ay naninirahan ng may pinakamaraming bilang na mga botante. Kabilang nga dyan ang New Era Elementary School sa Quezon City, Maharlika Elementary at General Ricardo Papa Memorial High School sa Taguig City at Pine City National High School at Community Youth Center sa Benguet. Sa Cebu naman, napili po ang Bulacau Community School at Mabini Elementary. At sa Davao del Sur, kasama ang Alejandra Navarro Elementary School at ang Generoso Elementary. Sa mock elections na gagawin, masusubukan na ng marami nating kababayan ang counting machines at inaabangan na rin kung magkakaaberya ba ang transmission ng resulta ng botohan. Pero ayon sa COMELEC, lumang disenyo ng balota ang gagamitin na nauna nang naimprenta. At imbes na mga pangalan daw ng mga totoong kandidato sa eleksyon, mga pangalan ng bayani at banda ang makikita sa balota ng mga sasali sa mock elections. Go, Jose Rizal. Good luck! Wala. Go Apolinario Mabini. Go, Imago. Gabriela Go, Silang. Ayan. At sa ibang balita naman, kumikilos na ang ilang ahensya ng gobyerno para matuntun si Senador Panfilo Ping Lacson. Ayon sa National Bureau of Investigation, taliwas sa unang pahayag ng kampo ni Senador, wala sa Australia si Lacson. Base sa nakalap na impormasyon ng NBI Anti-Terror Division. Ang tiyak pa lamang sa Hong Kong ang destinasyon ng eroplanong sinakyan ni Lacson nang umalis siya noong January 5. Pero pagitiyak ng NBI, patuloy ang pagtuntut kay Lacson na umaming umalis ng bansa dahil sa umano'y panggigipit sa kanya ng gobyerno. Kaunay ng kinasasangkotang The Sir Corbito double murder case. Pero humirit ang abogado ni Lacson na si Attorney Alex Avisado na hindi raw dapat ituring na pugante ang kanyang kliyente. Wala pa naman daw kasing kaso laban sa senador nang umalis ito sa bansa. Bahig kaso man o walang tiyak na pag-alis sa bansa ni Senador Ping Lacson na hindi niya maipagtatanggol ang sarili laban sa mga akusasyon sa kanya. At patuloy ang sasabihin ng kanya mga kritiko na siya ay may kasalanan kaya sa tumakbo. Hanggang kailan ba siya magtatago at kailan niya harapin ang hustisya? Yan ang ating tatanungin sa abogado ni Senador Ping Lacson sa talakayan with Igan mamaya. Wala nga kaso nung umalis siya kasi nalaman nila na may isasampang kaso. So talagang inabatan niya dahil ang kanya pong kaso ay murder. So hindi siya sakop ng parliamentary immunity dahil naganap ito nang hindi pa siya senador. So kanyang kaso ay non-bailable. So makukulong siya ng Habang nililitis. Yung kaso. Habang Or pwede siya mag-file ng petition for bail, sabay sila na yung ampatuan na dinidinig. At Pero ang Australia pala, actually, may extradition treaty with the Philippines. kaya hindi siya pupunta roon. Hindi siya. Oh, baka nasa Switzerland. Di ba Switzerland is... Huwag ka mag-suggest. Sabi ko, baka, tingnan natin kung anong visa meron Pwede siya, niya na rin di ba? itago ang mga pera doon. Oo, di ba? Why not? Switzerland Magaling paper. pa tayo.
Siyempre, matalino yan, no? Dating police officer yan, eh. Intelligence. Dati naghahabol ng may kasalanan sa batas yan. So, alam din niya paano palustan yun. Pero parang Praktika. nega talaga yung impression talaga. Oo, di ba? kasi Parang, takbo siya eh. government Takbo, official like ka eh. Tinuturuan mo dapat ang mamamayan kung paano sumunod sa batas. Tsaka mambabatas din siya, no? Parang ang dating eh, siya pa yung unang hindi tumutupad sa batas, di ba? At samantala, tinanggi ng Department of Tourism na inirekomenda nito o pinopromote sa mga turista ang faith healing. Pagtutuwid nila, spiritual healing ang kanilang ibinibida ngayon. Ayon sa DOT, pakikilala sa mga turista ang mga religious site sa ating bansa gaya ng Manawag at ang healing waters ng Sagada. Isasama nila ito sa medical at wellness program na inaalok ng Pilipinas sa mga trade fair sa ibang bansa ngayong taon. Binigyan din pa ng DOT ang ibaang spiritual healing sa sinasabing faith healing o healing sessions, kung saan may taong nagpapakilala na pagpapagaling daw siya ng may sakit. Pero pa yan matagal sa lang, ano, matagal lang kilala Pilipinas sa mga faith healer, no? Ang daming Ito, pupunta foreigner spiritual. dito. Pero dito, sinusunod na yung spiritual healing. So, Iba pa yan sa albularyo, ah. Iba yun. Iba yun. Iba Oo. naman siya, okay. Pero sana kung ganun, since pinupush nila yung like, for example, Sagada, gawan din nilang paraan para maging safer Tama. ang ruta papunta sa Sagada. Kasi syempre, pag dumating ang mga turista at nagdagsaan dito at papunta sa Sagada, may mangyari sa kanila. Ayos naman, din plansyado yun. naman. Matagal nang pinupuntahan ng mga dayuhan yung Sagada. Unfortunate lang yung nangyari. nangyari, no? Isang kaso Yes. lang yun. Pero matagal lang dinadayo ng mga turista, pati yung ibang mga spiritual healing. Ang inaalong natin eh, sana ayusin yung mga palikuran, di ba? Palikuran. Kasi sa abroad talaga ako, hinahanap ko agad Yes. yung comfort room. Yes, Na yes. maayos, Maayos. mabango, hindi mapanghi. Hindi mo kailangan magbayad para magkaroon ng Yes, maayos na na maayos ang palikuran. palikuran. May And trash tissue. can, di ba? Kasi Yes, syempre may dala oo. ka din mga gamit, may tubig ka din, di ba? At least meron kang paglalagyan. So dapat, kumbaga, itong mga areas ito na gusto nila i-develop for spiritual healing, i-prepare din nila yung area at yung mga tao na nandoon. Pero alam mo, ang laki na ng bilang ng turista dumating dito dahil dun sa mga paglitoke, no? Diba? Yes. Kasi mura sa Pilipinas. Kumpara mo sa yung mga nagpapadagdag nga ng dibdib sa Thailand o yung nagpapa-sex change. Sa Pilipinas sa pupunta. Actually, hindi na yun. Pero Iba pa. kilala, sikat iba Thailand. Thailand. Oo. Dahil nalaman Lumalaban nila na na mas tayo. mura dito, tsaka mas pulido yata ang pagkakagawa. Pumupunta rito mga dayuhan ng mga taga-Europe, Actually, tsaka kahit yung Amerika. mga basic, yung mga medical services, kunyari yung Dental. pagkagawa ng Dental. pustiso, papalinis, Mas dito mura na nila. dito sa Pilipinas. Ang parlor din sa atin, di ba? Sobrang mura. Sa Amerika, hindi sila makapagpakulay ng buhok. Dito, Kasi if you enjoy na think enjoy about Enjoy it, sila. Masahe. yung masahe kasi sa Amerika is like, what, $100+? Eh dito, magkano lang? Meron nga, di ba? Pamasahe sa bahay, mga 250. Exactly. So, ang So, laki ng $5 lang yun. Yes. Punta pa Ilang kayo. masahe na yun, Yes, di you ba? are, very welcome. Come here, come Hi. home. Come on, Hi. Punta kayo rito yung mga nanonood sa atin sa abroad. Yes. GMA. Oh, GMA Yes. Pinoy. Ay, mura-mura po rito. At saka dami na nating hotel sa very convenient. Marami na mga tinayo malapit sa airport. Mag-enjoy talaga kayo dito sa Pilipinas. At good news sa ating mga kababayan o kababaihan. Magsasagawa ngayong araw ng soft opening. Ito na. Oh, speaking of, ang MMDA para sa tatlo nitong sample female urinals. Ang mga naturang urinal inilagay sa Ortigas MRT stations at sa, ano yun, Quezon Avenue